Lisa Marcos. Di ba? Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Habang papalapit yun, no? Hindi na magkanda umapaw yung mga wet packs nila, eh, no? Kung ano ang gagawin nila. May video, may kaso, yun, no? may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Marcos Junior Administration. Pwede pong makiliti. Huwag lang po kayong bibigay. Ano po ibig sabihin? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, isyu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Siyempre, today is May 23, araw ng Friday. Uy, thank God, it's Friday. Maraming salamat sa lahat ng mga members natin, yung mga OFW natin na lagi nanonood, pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, siyempre Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Ito na, simulan na natin mga kayon. Grabe. Dito ko napagtanto, sa totoo lang, na napakalupit ng diskarte, estratehiya ng mga Duterte. Ngayon, naglalabasan na unti-unti. Natatandaan niyo mga kayon. Tayo kasi, hindi natin magigets. So sila, nilalabas nila pa unti-unti. Meron daw silang, si Sara VP Inday Sara, merong video na ebidensya. Hindi naman nila nilalabas. Pero nagsasalita sila. It's either bluff man o totoo. Napakagaling eh. Talagang dito ko masasabi na napakagaling talaga ng Duterte pagdating sa politika. Talagang kabisado na nila kung paano nila lalaruin yung kalaban. Nagigets nyo? Ang galing, di ba? Kasi tinamo, itong pasusunod na papanoodan ko sa inyo. Galing to kay Miss Joey every other day. Ang galing. Doon ko napagtanto, tapos sundan natin ang video ni Attorney Vic Rodriguez regarding dun sa kay Bongbong Marcos. Wala. Talagang, weakest link talaga. Tama. Si Tatay Digong, weak. Weak talaga. Talagang nagpadala siya sa mga nasa paligid sa kanya. Kasi kung strong personality ka, kahit anong sabihin na nasa paligid mo, you will stand on your own. Diba? Pero kasi ito, talagang pinakita lang niya kung gaano siya ka-weak. Ngayon, di ba, parang gusto niya pag-resignin lahat na nasa kabinete niya para estratehiya din nila yan eh, 'di ba? Estratehiya. Pero hindi nila alam, mas may strategy to. Kaya nga lakas ng loob ni VP Inday Sara Duterte na magsalita ng na magsalita ng bloodbath. Grabe, iba yung confident eh. Meaning meron talaga silang hawak na ebidensya at meron silang alam mo yon, meron silang alas talaga. Talagang gustong-gusto nilang matuloy yung impeachment. Talaga siguro lalabas lahat ng baho kung sino man yung mga talagang kasama at sino yung maapektuhan. Hiling ko may hawak talaga itong mga tayo, lalo na si BP Inday Sara. Hindi yan magsasalita ng ganun nang wala lang. Di ba? Nang wala lang na talagang confident eh.
gustong matuloy talaga. Tapos, ang dami naglalabasan kay Atty. Vic pa, kay Raul Lambino, kay Atty. Sal Panelo na yung impeachment, wala na nga. Pero si BP Inday, gusto matuloy kasi talagang gusto niya. Ligo tayo sa dugo. Talagang maliligo at maliligo tayo sa lahat, sa dugo. Lahat ng involved. Di ba? Sinasabi pa nga ni Atty. Sal na talagang, ni Kaado na lalabas ang baho ni Bongbong Marcos. Ayan ang maganda. Kaya excited na ako sa June eh. Talagang June 3, di ba? Kasi nga June 2, resume ng Senado eh. So June 3, magko-convene na. So aandar pa naman yan. So meron pa sila, di ba nga sinasabi ni Atty. Raul Lambino na hindi nga aabot. Pero let's see. Tignan natin whether umabot man o hindi eh. Kung hindi tatawid, okay din kasi protektado naman si BP Inday Sara. Pero minsan parang ang tingin ko talagang gustong matuloy ni BP Inday Sara yung impeachment para magkalabasan ng baho. Magkalabasan ng ebidensya. At pagka naglabasan ng ebidensya, bahala na. Bato-bato sa langit, tamaan. Buti nga. Diba? Panoorin natin si BP Inday Sara following Atty. Vic Rodriguez doon sa statement niya kay Bongbong Marcos. Panoorin natin. Grabe ko nga pala, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Diba? Liguan kung liguan sa sariling dugo. Labasan ng ebidensya, pagalingan ng abogado, pagalingan ng estratehiya. Kaya nga siguro, medyo, ayaw matuloy ni Bongbong Marcos yung impeachment. Talagang pinapahintulutan niya. Gusto neto mga nasa paligid ituloy. Tapos ngayon, di ba, yung reconciliation na gusto mangyari ni Bongbong Marcos, ayaw talaga matuloy. Bakit kaya? Tinanggal ko yung sounds kasi may sounds eh. Bad shot yun sa akin. Yan ang Unless she says sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she... Nakita ko siya ulit, di ba? Sabi Di mo, nagpansin. behave. Sabi ko, wrong person, honey. Oh. Lisa Marcos, Di ba? naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal kapag kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Di ba? Nakita nyo na, nagigis nyo. May hawak. Alam mo ang problema dyan, kung Viber man yung group chat nila, kahit anong app, Messenger, Telegram man yan, nasisave yung video eh. Nasisave yung video kahit na burahin mo eh. Nasisave yung video. Kung halimbawa, nasave na ni BP Inday Sara yung video. Kaya niya siguro gustong magkaroon ng bloodbath. Matuloy yung impeachment trial. Baka eto, kasi yung mga hawak na ebidensya ni BP Inday Sara, maraming masasagasaan. Kaya na lang siguro gustong makipag-reconciliation. Siguro gustong hilutin pa ni Bongbong Marcos na wag matuloy yung impeachment trial. Di ba? Na talagang siguro alanganin din sila. Alam nila na may hawak nga itong... alam nila yan eh. Di ba? The moment na sinabi ni BP Inday Sara na kay Lisa Marcos na may sinend ka sa akin video, malamang alam ni Lisa Marcos yan. Kasi siya nagpadala eh. Di ba? Kung totoo man hindi. Saka the way kung magsalita si BP Inday Sara, alam mong meron. Alam mong meron. 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh.
Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, Yun, no? may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Yan na kayo, yari na kayo. Ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Magawa ng Nagdidire pera. ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung parte ng 5 billion na budget. Grabe. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Uking inang yan. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Tapos, Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Yan na, Mas ipit na maganda, siya eh. marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hindi ko... Magko-confess ako dito. nabitin pa, no? Hanggang ngayon, OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Naman, may pera si BP Inday Sara eh. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin. Oh, ang galing, 'di ba? Ang galing. Kasi tayo wala eh. Clueless tayo eh. Although may mga pinapakita silang mga ebidensya, may mga statements silang sinasabi, pero yung kabuuan, pahapyaw lang yun sa atin, pero yung kabuuan, hawak nila eh. Hawak nila. Tapos, yung nangyayari yung sequence, ang galing lang eh, no? Talagang pumapabor. At nagpe-favor talaga kay BP Inday Sara. Lahat, napakagaling. Talagang nakukuha ko na unti-unti. Kasi, ang ano lang eh, tinan nyo habang papalapit yun, no? Hindi na magkanda umapaw yung mga wet packs nila eh, no? Kung ano ang gagawin nila. Di ba? Hindi kaya yung video na yon na sinasabi ni BP Inday Sara, ito kaya ang isa sa mga evidence na ilalabas niya sa impeachment trial kaya gusto niya ng bloodbath. Tapos, napaka-ironic naman, napaka-coincidence naman, sasabihin ni Bongbong Marcos, ang presidente natin, na gusto niya makipag-reconciliation kay BP Inday Sara para ano? Para pag nawala yung impeachment, bati-bati ulit. Ano, gago? Di ba?
After mong ipadala yung tatay namin sa dahig, di ba? Tapos mga controversial, tapos bigla niya lang kayo gusto niyo makipag-reconciliation. Walang ganon. Di ba? Walang ganon. Ang inang yan. Di ba? Nai-gets niyo mga kayon? Ang galing, no? Kaya kung ako tatanungin, gusto ko matuloy na impeachment. Di ba? May tuloy yung impeachment trial na magkalabasan na ng baho. Maligo na kung sino yung dapat maligo sa sariling dugo. No? I mean, ano yan eh, hindi naman literal na may maliligo sa sariling dugo. So, kumbaga, labasan talaga ng baho. Labasan ng mga sikreto. Alam nila yan eh. Alam nila yan. Di ba nga, remember? Minsan na kasi lang naging magkaibigan. Bongbong, Lisa, Inday, Romualdez. Alam nila yan. So, ano lang yan eh, nag-aaway-aaway yan dahil sa pera, di ba? Si BP Inday Sara, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng mga kagaguhan, tapos siguro yung mga kaibigan, yung mga nasa paligid noon, ay gustong-gusto, mangurap, o huling-huli na dahil ayaw ni BP, o ngayon, liguan sa sariling dugo. Yan yung sinasabi natin. Ebidensya yan. Sigurado, meron yan. Hindi yang ganun ka-confident si BP Inday Sara nang walang ilalabas yan. Kita nyo naman, di ba? Unti-unti na naglalabasan. Panoorin natin, Atty. Vic naman. Grabe din tong taong to. Hindi rin tumitigil to. Sa 2028, sana pumasok to. Mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pumutok na balita na hinihingi ng Executive Department ni Bongbong Marcos ang pagsusumiti ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang gabinete. Di ba? Papalitan lahat. Ang ating title dito po sa ating pahinang Tinig Maisog, Cosmetic Change at Command Responsibility. Cosmetic change lamang po lahat ng ito sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp o reshuffle o pagpalit-palit ng mga kanyang gabinete, yung mga sekretaryo, ang pinakamalayong maabot lamang po nito ay cosmetic change. Sapagkat ang problema talaga sagad to the bones, ika nga, it's to the core. The problem is not just the alter ego of the president. Many of them are hardworking, by the way. Many of them are really good people and they deserve to stay in their respective offices. Pero hindi lang naman ho kasi yung alter ego ng presidente ang problema eh. Ang problema ho mismo, walang direksyon na tinatahak na tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So kahit po tayo magpalit-palit ng mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader, yung liderato. Kaya po ito ay malinaw na pag-amin na talagang yung unang kalahating bahagi ng kanyang termino, the first 3 years ay baksak. of the 6-year term bilang Pangulo is a failure. Weak talaga, weak. Wala pong debate dyan. The fact that he asked for the courtesy resignation of all his cabinet secretaries, it's an open admission that he failed us, the Filipino people, who voted for him generously way back in 2022. 31 Ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin nang hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati, sa 3 years kalahati ng kanyang termino. And this what yung ating pong sinasabi nung tayo po ay nasa kasagsagan ng kampanya nung February, March, April, and May. Ito po yung sinasabi ko. Ang ating bansa ay nakatutok sa maling direksyon. Tinatahak ang maling direksyon at hindi natin maaasahan na tayo ay makarating sa ating tamang layunin o tamang aspirasyon o tamang destinasyon kung mali ang direksyon tinatahak ng Marcos administration. Mali na talaga, weak nga eh. Cosmetic change at command responsibility. Yung nangyari pong paghingi ni Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa kanya mga gabinete, marami po ang nakikiliti. Nakakakiliti naman talaga na mukhang may tila may gagawing pagbabago ang Marcos Jr. administration. Pwede pong makiliti, wag lang po kayong bibigay. Ano po ibig sabihin nun? Huwag po tayong basta-basta maniniwala
sapagkat yung paghingi po ng courtesy resignation, hiningi lamang. Antayin natin yung mga susunod na hakbang. Kung ito ba'y parang hakbang ng maisog, na talagang babaguhin niya yung anyo ng kanyang gabinete o yung propaganda lamang. Iba ho kasi yung hiningi mo yung courtesy resignation mula sa iyong mga cabinet secretaries. Iba naman kung tatanggapin mo. At kung tatanggapin mo, iba rin kung sinong ipapalit mo. Baka higit na malala yung mga personalidad na papalit dito sa mga hininga niya ng courtesy resignation. So wala pa ho tayong Lahat yun, ha? rito. Dami nun. Ito'y isang, sa ngayon, may tuturing ko. Personally, I speak for myself, na isang PR o propaganda stunt. Hingan mo ng courtesy resignation ang iyong gabinete, pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin niya. Hiningi niya, nagsumite. Tatanggapin ba niya? Papalitan ba niya? Sinong ipapalit niya? At pag napalitan na, halimbawa mapapalitan, saan tayo tutungo? 3 years from pagsimula ng kanyang second half ng kanyang termino sa July 1 of 2025. And again, cosmetic change lang po ito. Wala pong malalim na mapapala ang pagpalit ng gabinete. Bakit kanyo? 2 taon na lang ho, 2 budget cycle na lang ang dadaanan ni Bongbong Marcos. Yung budget for 2026 Saka at yung budget 2027. for 2027. Yes. There is nothing much that he can do sa 2026 and 2027. Bakit? Yung 2028 to, yung incoming administration na po ang gagawa niyan, ang uhubog niyan, ang uulma niyan, ang magbibigay ng direksyon kung saan tayo patungo. Yung 2029 budget. So wala na kung gaano magagawa yan. Yung 2026 budget, bantayan natin. Baka naman yan siksik-liglig umaapaw at hitik sa AKAP at AYIX pa rin. Kagaya rin po ng ating sinabi, hindi po talaga viable yung AKAP at yung AYIX. Hindi po yan ang tugon sa masamang estado ng ating ekonomiya. Nararamdaman po ito ng negosyante, ng ordinaryong manggagawa, yung araw-araw na ating commuters, nararamdaman nila yung bigat ng buhay dahil nga bagsak ang ekonomiya. At yung sinasabi nating cosmetic change lang po ito. Itong paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete. At kung tatanggapin niya, wala ho masyadong magagawa, kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon, wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan nun ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Ang higante. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung pet bills, pet projects, yung AKAP, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong aasahan for the remaining 6 months of the year. Nagets nyo mga kayon? Di ba? Nilalatag na ni Atty. Rodriguez yung yung mga kakulangan, yung mga lapses ni Bongbong Marcos, ang ating presidente. And yet, he has still more than 2 years para maupo, di ba? Nakakaano yun? Wala ka nang nagawa nung first time mo eh, nung unang kalahating termino mo eh. Tapos ano kayo gagawin mo ngayon? Ngayon nasa half time na tayo. Di ba? Ang daming anomalya, ang daming lapses na ipinakita sa under ng administrasyon mo. And yet wala ka pa rin ginagawa. Isa ka pa rin weak na liderato. Wala po tayong aasahan dyan dahil wala nga pong budget. Ang binuhos lahat sa public works. Ang Department of Education, kinaltasan ng 31 billion ang education sector. So 30 billion binawas mo sa education sector. 91 billion pesos binawas mo sa DOTR. These are major defunding na naranasan ng education sector na kailangan budgetan. Department of Transportation.
Kaya nga po 'di ba na unsyami na yung biyaheng Bicol, naputol yung biyaheng Tutuban hanggang Calamba. Apektado na rin. Yung Calamba patulak ng Bicol. Wala po kasing trend. Maganda sana yun. Binaklas po nila yung Riles. Habang binabaklas yung Riles, iniwan po yung mga bagon at lahat ng moving inventories at moving parts diyan sa Tutuban. Hindi po tatakbo yung tren ng walang Riles. So naiwan po sila sa Tutuban at hindi po ito aabot ng Calamba kung wala po yung Riles. Yan po yung masakit na katotohanan na very, very big challenge na kinakaharap po ni Secretary Vince Dizon. Masipag yung mama, masinop, at talaga namang nais to create and make a difference in his department and ultimately in the lives of ordinary Filipinos, lalo na tayong mga araw-araw na nasa kalsada, yung mga araw-araw na nanakay, subalit wala ho siyang magagawa sapagkat binawasan yung kanyang departamento ng 91 billion pesos. So, kahit palitan mo ng kalihim ang DOTR, wala hong magagawa iyan. Kasi nandoon na yung budget Tinanggalan mo na ng budget Sapagkat wala pong pondo. Yes. Ganon din po yung Department of Education. And again, I say cosmetic sapagkat propaganda pa lang may tuturing ngayon ito Humingi ka ng courtesy resignation, nagsusumite na isa-isa yung gabinete, pero walang katiyakan kung ito ba'y tatanggapin mo. At pag tatanggapin mo, wala rin katiyakan. Kung matino, ba yung papalit mong gabinete doon sa lilisanin ng kung sino mang sekretaryo mo na magbibitiw na tatanggapin mo yung courtesy resignation. And again, kung gusto mo ng tulay na reforma, cosmetic change lamang po ito. Babalik tayo sa basic premise. Kung talagang gusto mong baguhin ang direksyon ng ating bansa, ni Vic, no? Iuwi mo si Tatay Digong. Doon tayo magsisimula. Pati yung pagpapatawag na gusto raw niya ay unity. Gusto raw niya reconciliation. Ay peace. Gusto raw ay reconciliation. Ayaw ng gulo, Propaganda stunt lang din po ito. Saan ka makakakita na yung mismong Commander-in-Chief, yung Chief Executive, yung Presidente ng Pilipinas, sinabi niya, nais niyang makipagkasundo, nais niyang makipagbati, nais niyang magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Saan ka nakakita? Isang Yusek, pinasisinungalingan, yung mismong lumabas sa bibig ng kanyang principal. Yusek lang ito. Yusek lang ito. Claire. Iba yung sinasabi, pinasusunungalingan. Ngalingan niya yung kanyang presidente. Hindi raw po yun patukoy kay sa pamilya Duterte, yung tawag na kapayapaan, para sa taong bayan daw. Unity. Ito raw po ay directed sa Filipino people. Imagine, Yusek lang. Hindi member ng kabinete. Sinasabi niyang sinungaling yung kanyang presidente dahil ang talagang konteksto daw nung sinabi ni Bongbong Marcos ay reconciliation at kapayapaan sa taong bayan. Address to all the Filipino people. Hindi sa pamilya Duterte. Tama, Pilipino rin naman ho sila. Pero binabago niya statement, yung konteksto at yung tema ng mismong naging pahayag ng kanyang Pangulo. Na mismong doon sa pahina, social media page mismo ng kanyang Pangulo i-broadcast diyan sa podcast na yan. So paano ka maniniwala? Ito'y patuloy na bahagi ng napakahaba at elaborate na script ng pambubudol. Ngayon, gusto makabudol ulit. Peace, unity, and reconciliation. Tama iuwi mo si yung tatay. landas na tinatahak niya nung simula nung 2021 at 2022. And I'm part of it. Remember, we were campaigning with the message of unity and continuity. Unity and continuity. Siya rin naman ang sumira doon. Kaya yung sinasabi na ayaw na niya ng kaaway, wala naman hong nakikipag-away sa kanya. Siya ang umaway. Ng mga taong hindi niya dapat inaway. Siya yung nang-away at nanggipit at nanakit sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, nandyan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing yung kanyang ama. Walang Pangulo ang gustong magpalibing sa ama ni Bongbong Marcos diyan sa libingan ng mga bayani, si Pangulong Duterte. He gambled
he is a huge part, a substantial part of his political capital nung kanyang pinayagang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. diyan sa libingan ng mga bayani. Ano sinukli nung Bongbong Marcos, nung anak, nung junior? Ipinakidnap si Pangulong Duterte. Yan, diyan ka Ibinigay sumabit. sa kamay ng banyaga. Nandyan ngayon, nagdurusa diyan sa ICC. At pinagtatawanan pa nung empleyada ng PNG, yung Procter & Gamble. Ibang araw po natin tatalakayin at ating i-repost patuloy Yari yung ka. kanyang ginawang pangutya kay Pangulong Duterte. Total, gusto naman niyang sumikat. Pasisikatin natin Yan, yung paraan. yan, nice attorney. Balik tayo dito sa ating Diba? topic ngayong hapon, cosmetic change at command responsibility. Wala pong tunay na unity. Wala Yes. pong reconciliation, wala pong kapayapaan hanggat hindi mo inuwi Si Tatay si Tatay Digong. Digong dito sa Pilipinas. Iuwi mo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Siya'y kapwa natin Pilipino at naging dating Pangulo, nagsilbi ng marangal, nagsilbi ng tapat at pinaglaban ang kapakanan at seguridad ng ordinaryong Pilipino at ng ating bansa. Tatandaan ho ninyo, yung Marawi Siege, si Pangulong Duterte po ang tumapos nun. At kung naiba-iba ang Pangulo at mahina ang Pangulo, baka hanggang ngayon may Marawi Siege pa. Tanging si Pangulong Duterte lamang ho ang kayang humarap doon sa panahon ng pandemya at yung panahon ng Marawi Siege. Yes. Ano sinukli ni Bongbong Marcos? Ayan nga po, pinagkatraidoran, pinagkanulo, ibinigay sa kami ng banyaga. Tapos ngayon, hihingi ka ng peace, hihingi ka ng unity, reconciliation, uwi mo muna si Tatay Digong at siguro masusukat natin yung sinseridad mo. Kapag inuwi mo si Tatay Digong sa aming mga Pilipino. Yes. At Pag inuwi mo si Tatay Digong, baka yun ang start pero hindi ka pa ganun tatanggapin. Yung pa lang ang start na pwedeng mag-heal yung aming mga nararamdaman, yung mga sakit na pinaranas nyo sa amin mula nung March 11, remember? Diba? Nagbablog tayo, hindi tayo nakakatulog ng maayos. Gigising ako ng madaling araw, mag-check ako ng cellphone ko, ano yung update kay Tatay Digong. Ganun. Umihalo sa, naluluha pa ako every time na magbablog ako pag pinag-uusapan natin kung paano dilala si Tatay Digong. Kung iuuwi mo yan, Mr. President Bongbong Marcos, si Tatay Digong, I know you can do it kasi ikaw ang presidente, may power ka eh. Dun, baka pwede baka pa lang na pwede na magsimula kaming kahit papano tanggapin ikaw yung reconciliation mo. Pero tingin ko malabo yan para sa amin. Malabong iuwi mo man si Tatay Digong, medyo malabo yan. Ako, sa akin, malabo yan. Ewan ko din sa mga viewers ko. Going back doon sa evidence na sinasabi ni PP Inday Sara, feeling ko dito lalabas yan sa June. Kaya niya siguro sinasabing bloodbath. Ngayon, I'm sure gagawa ng paraan yan ang administrasyon na wag nang matuloy yung impeachment. O bulungan yan. Magkakabulungan yan. Kasi talagang bloodbath yan. Magkakalabasan. Kanya-kanyang ligo ng dugo yan. Kanya-kanyang labasan ng baho yan. Diyan natin malalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Kaya mas maganda, matuloy na rin Kaya kung ako tatanungin, matuloy na rin yan. Dahil alam ko maraming hawak na ebidensya itong si BP Inday Sara, lalo-lalo na yung mga video na yan. Tapos kayo dyan. Maraming salamat mga kayo sa panonood at pagtatangkilig dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan. Hanggang mamaya ulit.